Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. The country's friendly station, Radyo Natin. Aduna ka ba'y suliran sa kinabuhi? Wala ba'y kalinaw ang imong hunahuna? Buot ka bang makaangkon o paglaom sa kinabuhing dayon? Ani ay programa sa radyo nga gimugna alang kanimo Balik sa Dios. Uban sa iyang alagad Pastor Orly Higiliena nga magasaysay kanimo sa pulong o gahom sa Dios. Hello, kumusta? Ug maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuonan. Welcome usab ning atong tulumanon sa radyo Balik sa Dios nga inyong mabati matag Domingo gikan sa alas 6:30 hangtod sa alas 7 sa buntag dinhi lamang ning 11 ug 19 nga radio station sa probinsya sa Biliran, ang 103.9 Radyo Natin FM. Again, adlaw nga Domingo, pizza 15 sa buwan sa Desyembre. Mga 11 na lang kaadlaw, Pasko na. Ayan, sumayong Pasko kaninyong tanan, mga higala ug mga kaigsonan. Ug kamong mga ninong ug ninang hilig lagi, mga nakon. Andam-andam mo sa inyong mga regalo sa inyong mga anakon, kay mao na ang panahon sa paghahatag. Ayan, ang atong mga kaigsuonan nga naa sa gawa sa nasod, sila si Brother Delmar, si Brother Elmer, sila si OG, sila si Brother Reinhard Morelio. Maayong buntag ninyo ha, o padayon mo nga mga lagad magbadasigon diha sa Ginoo. Bisan pa rin sa atong kapapudan ang mga Kristohano diha sa Hubay, diha sa Inalad, diha sa Kalubian o diha pas kabukiran sa Villa Caniha, Villa Consuelo, Sampaw o bisan pa dinhi sa ato. Ayan ang mga Kristohanon nga naminaw og nagsunod ning atong programa. Kaninyong tanan, maayong buntag. Og belated birthday greetings ngadto kang GR Ligaspi, Inday Ellen Jewel de la Peña, o kang Brother Alviro Lorenzo. Usab belated birthday greetings ngadto kang Sister Delia Bulasa, o kang Brother Gideon de la Peña, o kang Sister Lourdes Digala, o kang Sister Wilma Botastas. Pagampo nako nga ang Dios padayon nga magalugway sa inyong kinabuhi uban ang panalangin gikan gayod kaniya. Ang Biblia nagaingon, magkalipay kamo diha kang Jehova og siya magahatag sa tinguha sa inyong kasing-kasing. Nay matahom nga awit sa dili pa ang atong mensahe. Who would have thought that long ago, so very far away, a little child would be born and in a manger laid? And who would have thought this little child was born the King of Kings, the son of just a carpenter, but for whom the angels sing? And who would have thought that as he grew and with other children played, this child with whom they laughed and sang would die for them someday? And who would have thought this little child could make a blind man see, feed the hungry, make rich the poor, and set the sinner free? Oh, who would have thought this little child was who the prophet said would take away the sins of man and rise up from the dead? Oh, I
the King of Kings. Many years have come and gone, yet this world remains the same. Empires have been built and fallen, only time has made a change. Nation against nation, brother against brother, men so filled with hatred, killing one another. And over half the world is starving, while our banner of decency is torn. Debating over disarmament, killing children before they're born. And fools who march to win the right to justify their sin. Every nation that has fallen from within. Yet in the midst of this darkness, there is a hope, a light that burns. This little child, the King of Kings, someday will return. This little child is who the prophet said will return to judge this world, the living and the dead. Oh, can't you see that long ago, so very far away, this little child, our only hope, was born. That day. Mauto si Scott Wesley Brown sa iyang awit nga naguluhan, This Little Child. May pagpaminaw ni Ate Alice and Kuya Nap Durano. Atong sponsor ni atong programa mga kaigsonan o bisan pa sila si Brother Rico, sila si Brother Ryan, ang mga Murillo family, Lamusti family, ang Cabalquinto family o mga Stanislao family, Botastas family, kaniyong tanan. Sila Sister Juvie o Pastora Juvie S. Puerta. Salamat sa Ginoo. Mga 11 na lang kaadlaw mga higala sa ako ng gayon ganina nga Pasko na. Ang Kristohanong kalibutan magasaunog sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo nga atong manunubos. Pero ingon nga Kristiyano, unsa ba ang imong kahimtang karon ingon nga nagtuo ka ni Kristo nga imong Ginoo ug manuluwas? Hain ka nakutob sa imong pagpakaila sa Mesiyas nga atong gituohan nga nataw ni ining kalibutan. Kay base sa history mga higala, ang unang nagpaila-ila sa Kristyanismo dinhi sa ato mao si Ferdinand Magellan, balik ta niadtong 15th century. O gikan kaniadto hangtod karon gisaulog nato ang Pasko. Usa ka tradisyon nga
gituuhan nga si Kristo na tao ni ining mga panahon. Now, alang nimo, kinsa bagayod si Ginoong Jesus sa imong kinabuhi? Mao ning pangutanaha nga atong tubagon sa magapadayon kita ni ining bulan. Kay kasagaran nga tubag nga akong mabati mga higala, mingon sila nga si Jesus mao ang Mesiya, mao ang manunubos. Mingon na sila daana, dili mingon nga si Jesus mao ang akong Mesiya, siya ang akong manunubos. Mingon na sila nga siya ang Mesiyas, siya ang manunubos. Now, kining pulong Mesiya, mga higala, mao ni gitawag og kanang dinihugan. Dinihugan. Okay. So, sa Old Testament, pag naay dihog ang pare, ang hari, ang propita, nagpasabot na nga siya may buluhatong talagsaon o gibutang siya ni anang maong posisyon. Kung gidihugan ka pagka-propita, meaning gibutang ka, gihimo nga tigpamaba sa Diyos. O nagpasabot nga tinuod ka nga tao kung alagad sa Ginoo. Makita diha ang gahom sa Diyos sa imong kinabuhi. Now, si Ginoong Hesus, gitawag siya the Lord's Anointed. Okay? Gidihugan siya, mga kaigsunan, aron mahimong manluluwas og mahimong hari sa imo og sa akong kinabuhi. Dinhi nasayop ang mga Hudiyo ba sa iyang panahon. Kay alang nila, literal ang paghari ni Ginoong Hesus adto sa Israel. Kanya tumanggong panahon na mga higala, ilalom sila sa pagdumala sa Imperyo Romano, Roman Empire. Mao nga, mabasa ni mo diha sa mga buhat 1:6, nangutana ang iyang mga disipulo kaniya, Ginoo, imo na bang ibalik ang gingharian sa Israel? Kay ilaablo pa man sila lagi ni adtong maong empire kun Roman Empire. Og maunay mga higala ang usa sa mga rason nganong namatay siya, gipapatay siya tungod kay ang mga otoridad na insecure niya ha. Okay? Kung inyong mabasa, atong makita nga gipamatay ni Herodes ang mga bata sa diyang ang mga mago. Wala na mabalik niya. Kay nanguta naman ang mga mago, hay man matao ang hari sa mga Hudiyo. So hilabihang insecure ni ini mga kaigsoon ni Herodes. See? Unyawa naman balik ang mga Hudiyo, iyang gipamatay ang mga bata sa pamasin nga maamong pod, maapil na ang natao nga Mesiyas. Hadlok man sila nga nailaing maghari, naay magkontrola sa kinabuhi. Mauna sila. So si Ginoong Jesus gidihugan aron mahimong hari, mahimong manluluwa sa imong kinabuhi og mauni ang rason kung nganong may Pasko ta. Now ang pangutana, nailhan nimo na ba nimo siya nga siya ang imong manluluwas? Siya ang imong manunubos? O kung nailhan nimo, nagpaluwas ka na ba? Nagpatubos ka na ba kaniya? In other words, imo na ba siyang gidawat sa imong kinabuhi? Ingon nga imong ginuog manluluwas? Sa kanato, ingon nga, oo Brother Early, aho na siyang manunubos. Mao nga Kristiyano ko. Astilan. O kung Kristiyano patang tinuod mga kaigsonan, alam mo, ang atong mga kinabuhi mo sakay unta ni ana, makita unta ni ana. Kung tinuod pa nato siyang gidawat, di ba? Sahay bitaw, nahimutang gitawag og laughing stock, gijaga-jagaan la ta object of scorn sa mga ubang mga nasod.
kay nagtuo ta Ginoo, manluluwas pero ang atong kinabuhi wala. Mismo panahon sa Pasko, muparayaw hinuon ta sa pagpakasala. Inom, buwang, tanan, hubog. Dumdum ko sa kaistorya. Nga diha lagi kuno'y birthday. Unya, sa birthday, bibo kayo ang mga tao sud. Hilabihang sa baa kay nalipay pagayo. Pero di sa kataos gawas, bisong sa singgit nga, ablihe ko kay musod ko. Wa gid makabati kay bibo dito sa sod. Di ginabatian. Pag ando pa katuda dito sa gawas, mao dito ang tao nag-birthday. Sahay no, mao man ginangatong nahitakita din porbidag mga tao panahon sa Pasko, bibo. Pero si Jesus gawas sa ilang mga kasing-kasing. Mao na lisod ana diha mga kaigsunan. Ngani kining Pasko, alam niyo po, daghang mga taong nagpahimos ani. Kining panahon sa Pasko, daghang mga tao nga nag-take advantage ani. Kanalang mga tao panahon sa Pasko mag-fundraising. Pastilan, lihiro oray man ni edughay ni mga bonus, Brother Michael. Unya ka na bonus po bida. Daghag mga gitawag na ito racket ba? Ang kining usain taon kada hunahuna sa iyang bonus may masalbar in taon por bida. Mo usahay ba nga sa naman yung pagkapasko hangtod hinoon nga bisag dili Kristiyano nalaigo na lapon gay kita man nilang kwarta sahay dismaya ko kay sagad untang nga manaygon kana untang mga muyok-muyok din taon nga kuan pero say na manaygon nga mga dili muyok-muyok kay na ako nalay project uban manaygon kay na aron sila may ikapangaligo. Kaya naman ninyo ng amut-amutan ba kami mga sweldo man mo? Yeah. At pa kayo sa mga pobre mang naigon. Talo, mga pobre ang uban, bisag ipapalit nagbugas, kay maikog lagi kay garbuso po ning tao. Mahatag na la. Pero naayagay uban nga, mamaong nalagsuga. Ha? Pag nilag ilang suga kay naay manaygon. Nawa na. Alam mo, lahi man ang tao nga mihatag tungod kay naay na ngayo. Pero lahi po ng tao nga mihatag tungod kay may panginahanglan bisag wala mangayo. Karang mga tao nga muhatag tungod kay naay na ngayo, napanay landong sa pagkahakog. Kay di man siya matugway mangayo. Pero kanang tao gyud nga mohatag bisag way mangayo kay nakita niya ang panginahanglan mao nay tao nga manggihatagon. Na sige. Balik ta nga sa atong Pasko, Misiya. Ang dinihugan ang luwas unta. Atong basahon ang Lucas 4 versikulo 18 nagaingon. Si Ginoong Hesus, the Spirit of the Lord is upon me. Because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to preach the acceptable year of the Lord. Ang Espiritu sa Ginoo ni anak ko, mingon si Ginoong Hesus, aron dihugan ko niya, pagwali sa maayong balita ngadto sa mga pobre ug iya kong gipadala aron ayuhon ang mga dugmok ug kasing-kasing pagwali og kagawasan niadtong mga nabilanggo ug mga butang nga mahakita kagawasan sa mga dinaog daog ug pagwali sa adlaw sa Ginoo. See? Gidihugan si Ginoong Hesus aron pagwali sa maayong balita ngadto sa mga pobre. Wala mang ni magpasabot sa mga way kwarta. Kundili mga higala ngadto pud ni bisag kwartahan nga mga tao.
basta wa sila'y paglaom sa kinabuhi. Busa ning buntaga, kinsa ka man nga naminaw niining maong Sibya karon, bisag unsa pa ang estado sa imong kinabuhi, kaninyong tanan nga nawad-an og paglaom, may mga problemas kinabuhi, ingnunta mo nga naamoy paglaom diha ni Ginoong Hesus. Bingon siya, gipadala siya aron paghayo sa mga dugmok o kasing-kasing, mga nagmagulanon, may mga emotional problem, o ingon ka ni ana ning buntaga, usa ka sa toyo ni Ginoong Hesus aron iya kang ayoon gikan sa imong kagulanan. Kung naguol ka tungod kay badyahan imong bana, o sugarol siya o irresponsable, o ka imong asawa sugarol o irresponsable, higala si Ginoong Hesus makaayo kanimo. Kung nagmagulanon ka tungod kay adik ang imong anak, frustrated ka sa imong mga ambisyon, well, si Ginoong Hesus moayo kanimo. Doon nga to kaniya higala, o ihatag kaniya ang tanan mong kagulanan. Mingon siya, arin ako kamong tanan nga nabudlay, o nabugatan kay papahulayon ko kamo. O nga ikatulo, gidihugan siya o gipaari aron iyang pagawson ang mga binilanggo. Mga tao na bilanggo sa kinabuhi, sa ilang kahadlok, sa ilang mga bisyo. Ginapo sila sa ilang mga nangaging mga dili maayong kahimtang. Higala si Ginoong Hesus gipadala. Mao ni ang tuyo kung nganong panahon sa Pasko dako kayong milagro ang nahitabo sa kalibutan. Tumang kalipay ang dapat natong bation tungod kay gipada si Ginoong Hesus aron paggawsunta sa tanang kasilikan sa atong mga kinabuhi. Kinahanglan nagmakasabot kaniini. Og ato lamang kining mabatunan higala sa dihang atong dawaton si Ginoong Hesus. Atong pakatawhon siya dinhi sa atong mga kasing-kasing. Kay daghang mga tao, sagad sa mga tao nakabalo sila nga nataw si Hesus sa kalibutan aron pagtubo sa sala. O kutob ra diha mao nga nagpabilin sila nga naa sa ilang mga kasalanan. Apan kung tinuod ka o gusto ka nga makasinati sa gahom sa Ginoo nga nianang maong Pasko iyang gipadayag, pag-ayo sa mga masakiton, pagpagawas sa mga binilanggo o paghatag o paglaom sa mga pobre, pakatawa si Ginoong Hesus diha sa imong kasing-kasing. Ug kung imo nang buhaton sa kinasing-kasing gayod, makita mo, masinatian mo ang talagsaong hikap sa Ginoo nga magadala og kausaban sa imong kinabuhi. Gihigugma ka sa Dios ug nakita niya ang tinuod mong kahimtang karon. Nakita niya ang imong mga struggle. Ug nang hinaot ko nga diha sa imong kasing-kasing nagtinguha ka, maning maong Pasko, masinati mo ang tinuod nga pinaskuhan, which is the freedom, the healing sa imong pasan karon nga physical nga mga balatian o spiritual nga magapos sa imong kinabuhi. While laing makahimo niya na, alang kanimo, maura si Ginoong Jesucristo nga tinud-anay nga nahigugma kanimo. Magampo ta. Ginoo, salamat. Mabisan pa sa amo Ginoong pagkamakasasala. Ikaw minaog sa kalibutan. Aron kami Ginoo imong hatagan sa kagawasan. Kagawasan gikan sa sala nga mo'y tinubgan sa tanang kasilikan sa kinabuhi.
Salamat nga nagpakamatay ka sa cross alang ka namo. Pasaylo Ginoo. Pasaylo ami Lord sa amo Ginoong pagkalampingasan. God, amo kang gitalikda. Taliwala sa kaayuhan nga imong gihatag kanamo sa kinabuhi. Usa ning buntaga Lord, bibalik kami diha kanimo. Among giabli ng among kasing-kasing. Sumulod ka Ginoo. Maghari ka. Og pag-awsa ayuha Ginoo. Kami gikan sa mga butang nga nagaapos ka namo. Kanila karon nga naas balatian, naas panginahanglan, emotional man, Ginoo, financial, tanan o Lord God. Tagahaig Ginoo paglaom. Tagahaig kayon pag-awsa sila in the name of Jesus. Ituyod mo ang imong gabhan ng kamot Lord God. Gikapang matag usag sa ilang alimpulong at palapa sa ilang tiilong gihatag ang kumpletong kaayuhan sa ngalan ni Jesus. Salamat kay Lord. Nagampo mi sa among mga political officials, hapit ng election, sa among mga sponsors, mga naminaw, bisan pa nimong station. Salamat Lord. Ning taknaas ka buntagon among isalig, magpasalamatan ka sa tanan mong pagabuhaton kanamo ning adlaw. In Jesus name. Amen o amen. Wala na ko'y panahon mga igsoon. O padayon kung ka-invite ninyo sa pag-join sa among Sunday service karong adlaw diha sa Balik sa Diyos Church at banglang sa Evacuation Center tunga-tunga sa Barangay Agpangi ug Talustusan. Ang itong sunod higayon sa mga oras ug istasyon kini Sir Brother Earl, himingon ninyo ha. Gihigog matang tanan sa Dios og mayong Pasko kaninyong tanan. God bless. Somehow you're falling for a lie, trying to recall the simple ways of your youth, when your faith is strong and you never question why. But you found out life wasn't easy. Sometimes the answers were hard to see. You didn't have the strength for one more try. I'll be holding out hope to you, even when this world breaks your heart in two. When your life is consumed by your fear and your doubts, I'll be holding out to you. In the stillness of the night, there's a voice calling you. Seems as though you've heard it once before. In the darkness there's a light, and the hand will lead you through to the hope that waits beyond the open door. And you'll find out life is worth living, and the answers lie where your faith begins. It's there you'll find the strength for one more try. I'll be holding out hope to you. Oh, even when this world breaks your heart in two, when your life